Good day friends! Welcome back sa ating channel and for today's episode, tara samahan niyo po ako magpalit ng chain. So yung nabili kong chain is Shimano 9-speed model CN-HG53. Same model lang siya na nakakabit sa aking bisikleta. So ang pinagkaiba lang ng dalawa, 114 links yung nakakabit sa aking bike and 116 links naman tong nabili natin. Parang common na ata sa online yung 116 links kasi wala na akong makita na 114 links. And kailangan din natin tong tool para mabaklas yung ating chain. Kaya pala ako magpapalit ng chain kasi last month nung nag-ride ako, meron ako narinig na click na sound na akala ko sa pedal lang. Pero after ko ma-repack yung pedal ko, last week nag-ride ulit ako, nandun pa rin yung kanyang click sound, hindi nawawala. Kaya naisip ko baka na sa chain na siya. And then dito mapapansin natin pag nilagay natin yung chain dito sa malaking dito sa big ring, ay mapapansin tayo na gap, malaking gap na dapat maliit na gap lang yan. Yan na sabi ko na sa chain na talaga yung problema. And then mamaya papakita ko sa inyo after natin itong mabaklas yung by ruler para masabing natin na worn out na talaga yung chain. So baklasin muna natin. So sa pagbaklas ng chain gamit tong ating chain remover, dito tayo magsisimula sa outer part ng chain para maitulak natin siya doon sa kabilang side. Di bali, ito yung sinasabi ko kanina na isa pang way para malaman natin kung stretch o masyado ng banat yung chain natin sa pamamagitan ng ruler. So itatapat lang natin tong 1. Di bali, 1 pala yung ginamit ko imbis na dito sa pinakauna kasi may mga ruler na may mga gap sa harapan sa pinakauna nila. Di bali, tinapat ko lang yung 1 dito. Di bali, mag-a-adjust lang tayo sa halip na 0 to 12, gagawin natin 1 to 13. Ito yung 1, nakatapat na siya sa center ng pin. Then papunta sa 13, mapapansin natin na malayo na yung 13 dito sa center pin ng lumang chain natin. Compare naman dito sa ating bagong chain, makikita natin na tinapat ko na yung 1 doon sa kanyang center pin papunta sa 13. Ayan, makikita nyo na nasa gitna yung kanyang center pin. Di bali, nagputol na rin pala ako ng dalawang links doon sa bagong chain kasi 114 nga yung nakakabit doon sa bike natin. Di bali, after natin maikabit yung chain, naglagay lang ako ng kawad para siya yung maghahawak sa chain para hindi siya malaglag. And then, itong pin, pinatakan ko lang siya ng oil para mas madali natin siya may pasok. So, ilalagay ko na itong pin. Siguraduhin lang na align yung ating chain remover doon sa pin. After natin mailagay yung pin, pwede na natin siyang putulin gamit tong pliers. Ihabol ko na rin pala, pag maglalagay kayo ng pin, siguraduhin nyo na dito kayo sa kabila maglalagay, dito sa part na to, sa inner part. Kasi meron siyang sobra dito para hindi tumama sa cogs natin. Nag-test ride ako dito sa barangay namin, naka 2 kilometers din ako, and smooth naman yung kinalabasan. Nawala na rin yung kanyang click sound. Kaya pwede na natin siyang gamitin sa mga long ride natin. So yun lang for today's episode. Sana po nagustuhan niyo yung aking munting video
Sana po makiki-like, makiki-subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang videos. Maraming salamat po. Ingat!